Akala ng mga opisyal na sila ay tumutugon. Sa pagtulong sa trapiko, may natuklasan silang hindi inaasahan sa loob ng kotse. Yun ay sa division at ano ang tawiran ng kalsada. Inside the crime ito mula sa Law and Crime, ako si Elizabeth Milner. Sabi ng pulisya, mag-asawa ang mga biktima na natagpo ang may tama ng bala sa ulo ilang araw bago ang kanilang unang anibersaryo ng kasal, Oktubre 6, 2025 na ngayon. Nasa Harvard, Illinois tayo, mga 70 milya ang layo mula sa Chicago. Nasa kahabaan tayo ng Route 14 sa isang gabing sobrang maulan. Bago maghating gabi, isang lokal na pulis na nagpapatrolya ang napansin ang sasakyang nakaparada na may hazard lights. Yun ay sa division at ano ang tawid kalsada. Mick Henry Harvard 12, maaari ka bang magpadala ng Harbor 5 at ilang deputy units? May lalaking may baril ako, naiintindihan kita. Binaril nila ang sarili nila. Division, ilang unit para sumuporta sa isa harbor, isa dalawa, nasa division kita at ano ang cross street. Nasa Division at Bird Bank ako. Division at Bird Bank, maghanda rin ng emergency medical services. McHenry Harbor 12, ang sasakyan ay nasa northbound lane kung galing sila sa south. Sa tingin ko ay papunta ito Sa sarili kong division. Howard 12, McHenry. Sige, ituloy mo. Dito ka na muna magpahinga para sigurado. Ika-4 ng Oktubre, ipaantabay mo siya. May nakita akong sandata. Naniniwala akong pareho silang nakakuha ng pabutol. Division All, Westside Unis, Hilton Unis, Harvard Unis sa Division, pati Burbank Division at Burbank All Division lumipat sa Talk Ground 1. Kaya nag-blitz sila, binaril nila, may barilang tao nila sa passenger side. Naniniwala akong binaril niya ang kanyang driver, pati ang sarili niya. Mukhang may dugo o may 2 tao sa sasakyan na yon. Kinumpirma ng mga opisyal na ang driver ay si Rachel Dumovich, 20 at ang kanyang pasahero ay ang asawang si Brandon Dumovich, 30. Kaya nadaanan namin ang tumutulong sa motorista. Jesus Cristo. Meron tayong J3, J5 sa kotse sa division sa pagitan ng Brown at Burbank. Mukhang isa ang bumaril, tapos yung isa naman ay binaril ang sarili niya. Kaya hindi ko alam. Hindi ko alam kung gusto mong palabasin ako. O kunin si Todd at Yeah, we're gonna have to activate them. sumakay na sa sasakyan, may naghihintay na rescue. Gaya ng sabi ko, tinawag ito ni Jose bilang tulong sa motorista. Paglapit niya, napamura siya. Ay shit! Pagdating ko, nilinis namin ang sasakyan sa labas. Wala pa kaming hinawakan kahit ano. Kasi nga, gaya ng sabi ko, ganito ang itsura nito. Yon. Oo, kasi sa tingin ko ipapaalam namin ito sa opisina ng sheriff para makalabas na ako. Sige. May ilang deputy akong paparating para magawa natin ito. Siyempre, sila ang bahala sa trapiko para sa atin. Kaya naghihintay kami na makarating sila dito sa ngayon. At oo, pwede akong tumawag, mag-dispatch at mag-activate para sa isang miyaw na tawag. Sige, kanino nakapangalan ng kotse? Ito ay Wisconsin 28. Hindi ko alam kung tinitingnan ko sa tala kung Okay. Yeah, in the meantime, tatawag sila sa opisina ng sheriff at aalamin kung ano ang kailangan nating gawin. Kailangan kanilang kausapin para makuha ang impormasyon. Okay. Kaya hayaan mong tumawag muna ako doon.
Hating gabi na. Ay, sige. Oo, tatawagan ko sila at ipapaalam sa'yo ang susunod. Sige, ayos yan. Nasa akin lang ang telepono ko kaya... Alright. Sige, kita tayo. Mahirap marinig habang nangyayari ang mga sandaling ito sa bodycam ng pulis na ito. Heto ang alam natin tungkol sa mag-asawa. Ikinasal ang dalawa noong Oktubre 12, 2024, 6 na araw na lang sana, unang anibersaryo na nila nang matagpuan ng kanilang mga katawan ayon sa Notcom. Isinulat ni Rachel ito sa Our Story. Nagkakilala kami ni Brandon nung 12 anyos kami sa middle school nang nakawin ko ang pabango niya mula sa locker at tumakbo ako. Matapos ang 15 taong pagkakaibigan at pananatiling magkausap, nagsimula kaming mag-date noong 2022. Nag-propose si Brandon noong tag-init sa Big Cedar sa Slinger, Wisconsin, lugar ng marami kong alaala mula pagkabata sa bahay ng lolo't lola ko na ngayon ay tahanan ng aking mga magulang. Dito rin gaganapin ang aming kasal. Sabik na kaming ibahagi ang bagong yugto ng aming love story kasama ang mga kaibigan at pamilya. Napuno ng sweet na larawan sina Rachel at Brandon sa Facebook na nagpapakita ng pagmamahalan. Bago siya pumanaw, nag-post si Rachel sa kanyang Facebook. Hinahabol namin ang paglubog ng araw, sana nasa Greece pa rin kami. Paano kaya sila napunta sa ganitong sitwasyon? Meron tayong dalawang tao, sa tingin ko parang binaril ng pasahero ang driver tapos pareho silang patay. Kaya ngayon, i-verify ko muna. Hindi pa pwede ngayon dahil may baril na sangkot. Kaya kung magising siya or kung ano man, naghihintay pa kami ng isa. Mas maraming deputy sa ruta para mas ligtas kayo para sa inyo. Pero oo, lumabas ako para sa 1,046 na isang mortar. Para dito kami papunta New York. Noong una mong tinawagan si camera, akala ko huminto sila. Nakita ko yung baril, sabi ko, ay shh. Naupo lang sila doon? Naupo lang sila doon. Oo, akala ko huminto sila sa gilid. Sige, Kaya matagal-tagal na rin. matagal-tagal na rin kung ganun. Sige. Oo, kasi papunta ako dito. Nung bumaba ako, napansin ko may kotse doon, kaya bumalik ako para tingnan. At oo, parang magiging malaking eksena ito ngayon, kaya maghihintay tayo ng mga pulis na dumating. Maghahanap kami. Sisiguraduhin naming wala nang banta at iba pa. Pagkatapos pupunta kayo para tumulong. Pwede bang harangan ninyo dito para walang makapasok? Salamat, na-appreciate ko yon. Oo, ayos lang ako. Sabi nila, nakaupo lang sila dito mula pa nung huling tawag ng tigil putukan. Ah, talaga? Oo. Oo, di ko napansin na nandito lang pala. Akala ko nakita ko to dito nung papunta ako doon. Oo, ibig kong sabihin, nakuha ko na. Kaya kailangan nating maghintay. Tinawagan ko si Carmen. Tatawag siya sa opisina ng sheriff kasi malamang magiging tawag ito tungkol sa pusa. Hula ko siya ang rehistradong may-ari. Kaya hanggang makuha natin. Nang mas maraming tao dito para isara ang kalsada, ibig kong sabihin hindi pa tayo magpapapasok ng rescue o kung ano pa man ngayon. Oo. Harangan muna natin ito at doon na lang magsimula. Yun lang ang kaya natin. Para kung may sasakyan na pumasok at gustong lumiko. Si mahirap na batang lalaki na lang ang natira. Kaya may J5 tayo. J3 patay na. Umakyat na kami. Malinis na ang sasakyan? Oo, malinis na ang mga sasakyan. Sa ngayon, wala pa kaming pinapasok
Umakyat lang kami at nag-initial clear. Si J5 ang driver, si J3 ang pasahero na may baril. Sige, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Pareho silang mukhang patay na. Kaya yun pa lang ang meron tayo hanggang sa may makita pa tayong iba. Gagawin. Tuloy-tuloy na pag-clear, tinawagan ko ang deputy chief ko. Baka maging malaking issue ito malamang. Kaya, oo, kapag mas marami na tayo, pwede na tayong umakyat at linisin ang kotse. Mas mabuti ring kunin yon, hawakan ng baril, papuntahin ang rescue at itala ang oras. Pero sa ngayon, yun lang ang meron tayo. Wala nang ibang tao sa kotse. Sige. Umuusad ang mga pulis sa investigasyon. Sa unang tingin, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok ang ebidensya. Mukhang hindi rin ito pagnanakaw ng sasakyan kaya ano man ang nangyari kina Rachel at Brandon, galing ito sa isang taong nasa loob ng kotse. Isang baril o dalawang baril? Mukha lang itong isa ng lapitan namin. Ang bintana sa gilid ng pasahero ay nakabukas ng ilang pulgada. Makikita mo si J3 na nakaupo doon, pababa lang, hawak ang baril na ganito sa kamay niya. Ganun pa rin. Si J5 naman, nakapatong lang ang mga kamay at nakayuko. Tungkol sa mga bagay, Talagang nagsasalita siya nun. wala. Ibig kong sabihin, walang galaw, walang kahit ano. Kaya binigyan kami ng mga utos tungkol sa mga bagay para kumpirmahin kung sino ang umakyat para dito. Dahil orihinal itong tinawag na 46 o kung anuman. Oo, tinawag itong 46. Pagdating ni Jose doon, sabi niya, tiningnan. Sabi niya, parang may J3, J5 na patay ako. At dumating ako dito, dinala namin ang shield at umakyat habang sumisigaw ng mga utos para lumapit pa ng kaunti. Walang galaw o kahit ano, walang sumasagot sa kahit ano. At mukhang ibig kong sabihin, base sa nakita, isang putok sa ulo niya, isang putok din sa ulo ng isa pa. Kaya Saan bumalik ang mga flight? galing sa Sharon, Wisconsin. Babae, kaya tingin ko siya ang rehistradong may-ari ng sasakyan. Nakuha ko. Ito ang Kalye Brown. Kumusta? Hey, so I tried calling Tyson. Hindi siya sumasagot. Sige, oo. Ano na ang nangyayari ngayon? Kaya naghihintay lang ako ng dagdag na mga unit. May isa akong unit ng county dito. Ang rescue ay nakaantabay sa 14 sa McKinley. Hintayin ko lang ang dagdag na unit ng county para makapunta tayo at malinis ang sasakyan. Umakyat kami ni Jose doon para lang siguraduhin ang pagbibigay ng mga utos ay isang dobling check. At may isang J5 na bukas ang mga kamay, nakasubsob sa upuan ng driver at isang J3 na nakasubsob din na may hawak na baril sa kanyang kamay. Nasa upuan ng pasahero siya. Meron ba kayong kalasag? May kalasag si Jose. Sabi ko nga, kakarating lang ng pangalawang unit ng county dito. Gusto kong umakyat. Kapag sapat na tao ni umakyat tayo, linisin ang sasakyan, siguraduhing ligtas, at papasukin ang rescue para gawin ang trabaho nila. At pagkatapos, yun na muna sa ngayon, maliban na lang kung gagawin natin to bilang isang mid o. Papasok na ako ngayon. Sige, Papasok din ako dyan pagkatapos. Si Hepe ang kadalasang tumatawag sa amin papasok. Ako ang director, kaya siguro ako na lang. Sisilipin ko muna tapos pupunta na ako doon. sige, dapat malinis at ligtas na ang team. Tulad ng sinabi mo, Hindi ano yon pagdating ko doon. Sa tingin ko. Tulad ng sinabi ko, nandito na ang pangalawang deputy at sabi nila magpapadala pa sila ng 2 pa. Kaya kahit papaano magagawa natin yon. Yeah, I'll be there in about 20 minutes. Sige, ayos, yan. Bye. May shield ba sa inyo dito sa baba? Wala kami.
Sige, siya ay 16 Mike. Si Jose lang ang may shield sa taas. Sige, isa pa. By chance, you got a shield on you? Yeah. Harvard, 12 mula sa 5. Kung gusto mong ibaba ulit ang kalasag mo dito, lakad ka lang sa pinakakanlurang bahagi ng sasakyan. Magtutuloy tayo pataas kasama ang dagdag na unit at deputy unit para linisin ito. May isa pa tayong parating, siya ang may dalang kalasag. Sige. Babalik si Jose na may dalang kalasag, kaya magkakaroon tayo ng kalasag. Oo, kakausap ko lang kay Deputy Chief, darating siya mga 20 minuto. Habang naghihintay, aakyat kami, sisiguraduhing ligtas at malinis ang sasakyan at gagawin ang kailangan. Papasukin natin ang rescue, gawin nila ang kailangan nila. At pagkatapos, panatilihin lang nating nakalak ang lugar hanggang... Carlo. Kailangan mo bang kumuha ng wide angle sa kaliwa? Tama ba yung naka-flannel sa taas? Ano pangalan mo sa fly-through? O kailangan mo ba talagang gawin yun? Ito yung kotse sa side na to. Oh, yung puting kotse. Diyan mismo? Oo, kaya nung unang lapit namin, nung bumalik kami doon para lang gawin yung mga bagay. May J5 na nakasubsob, mukhang may tama ng bala sa ulo at may J3 na pasahero na mukhang nagbaril sa sarili, nakasubsob din. Hawak pa rin niya ang baril kaya tinatawag at inuutusan namin siya. Dahil nakababa ang bintana ng pasahero, siguro ilang pulgada, walang galaw, walang kahit ano, walang tugon. Kaya Pwede akong lumayo dito. Oo. Kung gusto mong kunin ng malawak na anggulo. oo nga, bumababa siya, dala ang kalasag. Alis na ako, may mga piyesa si Megan dyan na pwede nating pagkakitaan. 5. Hindi mo dinala ang kalasag. Sabi ko sa'yo, dalhin mo ang kalasag pababa. Hindi ko dinala. Para saan nyo ba kailangan yun? Gagawin namin ang clearance para makasiguro. Oo. Ibig kong sabihin, hindi naman namin ginawa. Ginawa namin ang lahat ng kaya namin, kaming dalawa lang para makapagsimula. Hindi ko tatanggapin yon. Gusto kong pumasok at siguraduhin. So, no, I don't have a shield. No. That's why I said bring the shield back down. I didn't hear it. They got a shield, but I checked the back seats and my engine and stuff. no, but like I said, just in case, like That's why I left the squad car over there and stuff, because we have paramedics blocking that area too. so Carmen's on his way in. Said he'd be here about 20 minutes. I told him we'd have the vehicle cleared, weapons secure, and rescued. Just do their thing, and Pretty much visually, Sa itsura, gaya ng sabi ko, ikaw yun. I did. I saw it and stuff. I even brought the shield to the vehicle. I was like, why would I? But I get it. like I said, until we get in there and actually secure that weapon and make sure that there's no one around. Pero gaya ng sinabi ko, Sa passenger side, si J3, ibig kong sabihin, hawak niya ang baril, nasa kandungan niya, nakayuko siya doon. Ganon din kay J5 na driver. Nakayuko siya. Mukhang pareho silang may tama ng bala sa ulo. Kaya walang ibang tao o armas doon. Ito ay pahilig. See, on this side, I'm more concerned about the passenger side first. where the visible firearm. Oh, kita mo kung paano mo ito makikita. Makikita mo ang J3, sige. Kung ang mga pinto nito ay nakaharang. Ano ang clicker na plano? May breaker ako dito kung kailangan nating gamitin yon.
Yeah. So I don't want to go there and deal with, and then find out all 4 doors are locked. Well, so the passenger side window is open about 4 inches. Kaya may kaunting puwang, maaaring may espasyo, di ba? Pero kung masyadong malayo yon, tayo breaker. Kung sakaling kailangan nating dumaan sa rutang yon, Makakapasok tayo. Sige. Okay. Yeah. All right. We got 1 shield. No more other. Yan ba ang kalasag? Kailangan niya itong makita. So, Okay. We got nights for lighting this as well. Usually, so the firearm should be pointing this way. The firearm's going towards. Okay. Okay. Are we doing 2 sides walking up? 2 sides walking up. Okay. Sige, ayos lang. All right. We got 2 shields. but you're gonna have to. May iba pa ba tayong kalasag or isa lang? Hindi ko naman ito basta iniwan. Move a car. What's that? Yeah, move a car. Move the car. Yeah. Put in the drive. I mean, everyone knows how to drive your dad. If you start walking up the drive. nasa taas ang kalasag mo. O, ilalagay namin ng pulis na sasakyan, iniwan mo sa kotse mo. It's on the other side. Let's. Umiikot tayo sa kanto, kunin natin yun, panig sa atin ang oras, kukunin ko ang kalasag. Hindi pa rin ganap na malinaw kung ano o sino pa ang maaaring nasa loob ng sasakyan na iyon, kaya maingat na lumapit muli ang mga pulis sa sasakyan at nakataas ang kanilang mga kalasag. Tara na. Huwag kang gagalaw, 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 mga teritoryo, huwag kang gagalaw. Pare, naririnig mo ba ako? Pare, nandito ka ba? Noong Oktubre 8, 2025 naglabas ng pahayag ang Harvard, Illinois Police Department. Noong Oktubre 6, 2025 Lunes, 11:52 ng gabi, isang opisyal ng Harvard Police Department ang nakakita ng sasakyang nakaparada sa 700 block ng North Division Street, Route 14 na may hazard light sa northbound lane. Sa pag-imbestiga, nadiskubre ng opisyal ang isang 29 anyos na babaeng driver at 30 anyos na lalaking pasahero na parehong patay sa loob ng sasakyan. Parehong taga Sharon, Wisconsin ang dalawang tao. Naglabas ng abiso sa mga residente tungkol sa malakas na presensya ng pulis at pinayuhang huwag munang lumabas ng bahay. Nalaman na ligtas na ang komunidad. Nagpadala ng bagong abiso na pinapayuhan ang mga residente na iwasan ang Route 14 sa pagitan ng McKinley Street at Blackman Street. Dahil sa pagsasara ng kalsada, muling binuksan ito bandang 7:30 ng umaga at naglabas ng huling abiso na tapos na ang aktibidad ng pulisya. Ang kaso ay nananatiling aktibong iniimbestigahan. Pagsapit ng Oktubre 14, naglabas ng panibagong update ang Harvard Police Department na nagsasaad. Patuloy ang investigasyon habang hinihintay ang ulat ng McHenry County Coroner at pagsusuri ng karagdagang ebidensya. Sa ngayon, mukhang isang hiwalay na insidente ito at walang ebidensya na nagpapahiwatig ng anumang panganib o banta sa publiko. Parang alam na namin kung saan patungo ang investigasyon. Habang nagbibigay pugay ang pamilya at mga mahal sa buhay kina Rachel at Brandon, napansin ng ilan na hindi binanggit ang isa't isa sa kanilang mga online na obituaryo. Hindi nabanggit ang pangalan ni Rachel sa online obituaryo ni Brandon at wala rin ang pangalan ni Brandon sa obituaryo ni Rachel. Noong Nobyembre 13, 2025 inilabas ng mga opisyal ang resulta ng investigasyon. Natukoy ng medical examiner na parehong namatay sina Rachel at Brandon sa tama ng bala sa ulo. Sa investigasyon ng pulisya, pinatay ni Brandon si Rachel bago niya barilin ang sarili niya. Inalala si Rachel sa isang pampublikong pagdalaw at serbisyong pang-alaala. Oktubre 17, 2025. Ayon sa obituary ni Brandon, pinili ng kanyang pamilya na magluksa ng pribado at nagdaos ng serbisyong pang-alaala sa hindi tinukoy na petsa. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.